Unahin na natin yun. So, i-welcome muna natin si Attorney Gilbert Andres. Welcome back sa STL, Attorney. Hi, Attorney. Good evening, Attorney. Good evening ulit. Joey, Chiki at Maricel. Attorney, promise, Nice to be pag-usapan natin yung tungkol doon sa mga victims, maya-maya. Unahin ko lang yon, yung possibility, because we're all readying, yung coverage. Kayo, nag-ready rin kayo for the Feb 23 start nga, kung ano mang mangyayari doon sa dahig, Ano epekto kung magpapalit sila? Dahil sinabi na ng anak ng presidente, ng dating presidente na may option sila to change lawyer or representation. Hindi ba madidelay yung proceedings because of yung mga ganitong desisyon? Ako sa tingin ko, dapat wala siyang effect dun sa Feb 23 na confirmation of charges hearing. Dahil naalala nyo, di ba, nagkaroon ng resetting yung September 23. Ngunit doon po sa order ng pretrial chamber to reset in a limited way, meron dong firm reminder to all the parties na dapat maging handa kung kailanman magkaroon ng schedule ang confirmation of charges. Kaya dapat po wala pong epekto kung anumang maging hakbang ng defense patungkol po sa kanilang counsel. At saka syempre, di ba parang the faster it is, yung proceedings, is parang better, hindi lang sa mga victims, kundi pati dito sa nasasakdal. Agony kasi yun, maghihintay ka eh. Tama yan. Yeah. Okay. Pero, Attorney, Dito nga sa Pilipinas, go ahead po, sa Pilipinas po, mayroon right to a speedy trial ang accused. Yes. Attorney, kunin ko lamang po yung inyong pananaw dito sa sinabi ni VP Sara na mukhang biased. Ito pong ICC, itong korte. Paano ba natin dapat i-perceive ito? Well, wala pong bias ang ICC. Ang ICC po, talagang tinitingnan niya lang yung ebidensya at yung batas. So, wala po siyang mga political considerations. Mukha kasi sa atin, sa Pilipinas, parang namihasa na tayo sa special treatment pag politiko or former politiko. Pero sa ICC, wala. Patas na patas po. Okay. Parang ako nga, impression ko, nung nag-cover ako doon, Attorney, parang napaka-clinical nila eh. Parang very clinical, very, parang... Yes, you're right for that. Yeah. You're right on that, Joey. In fact, narinig ko na yung isang expression ng isang judge, even when they write their draft decisions, they want it to be clinical, they want it to be dispassionate. Oo, parang walang passion. Yeah. Correct. Attorney, puntahan na natin yung mga biktima po, Paano exactly magpa-participate ang mga biktima dito sa kasong ito? Ano pong ini-expect po nila na kung tinatawag po nating justice na lalabas dito? So, two-pronged question po. Paano po sila exactly magpa-participate and what kind of justice po yung inaasahan po ng mga biktima exactly? Okay, ganito yung participation ng mga victims. Ang participation nila is through their counsel po, yung Common Legal Representative for Victims. So, sa pamamagitan po ng kanilang CLRV, or Common Legal Representative for Victims, pwede po silang magbigay ng opening at closing statements as well as mga arguments on the issue of confirmation of charges. In fact, mayroon po nakatalagang period para po sa CLRV doon sa confirmation of charges. So, wag po ng ICC yung isang biktima po para po mag-participate. Ang participation po talaga is through the Common Legal Representative for Victims, which are oral na mga argumentation, as well as kung kakailangan po, mga written po na mga argumentations. So, kasi hindi naman sila lahat required na humarap sa korte, Attorney? Wala naman pong ganong physical requirement or physical presence. Kasi alam naman ng ICC na merong heightened security risks ang mga biktima po. Kaya yun po talaga ang primary consideration ng ICC. At meron pong tinatawag na do no harm policy. Dapat po hindi po ma-retraumatize yung mga victims po at yung security nila ay primordial na sinasaalang-alang po.
At yung second question ko po na follow-up po, so ano po ang kind of justice na inaasahan po ng mga biktimang ito? Like meron bang dapat babayaran for damages? Details po, the kind of justice they're expecting. Okay, una, first, the justice that they really want, magkaroon po talaga ng proseso na talagang umuusad. Oo, talagang gumagalaw po na proseso patungkol po sa mga charges laban kay Mr. Duterte. Kaya po nung na-receive nila yung news na na-fine nga siya, fit to participate, at may confirmation of charges hearing na date na po, ay talaga pong nagalak po sila at natuwa at nagpapasalamat po. Sabi nga na, salamat sa Diyos. Ikalawa po, they also expect po na talagang isaalang-alang ang mga ebidensya po na laban po kay Mr. Duterte at mga ebidensya din sa mga suffered harm po, yung perwisyo at dagok na na-experience po ng mga biktima dahil sa war on drugs. At ikatatlo po, ini-expect din po nila na in the furtherance po, kung tuloy-tuloy na po to at hopefully, sana po magkaroon po ng trial at kung mangyari po yung conviction, ay magkaroon po ng reparation stage. Ano ba yung reparation stage? Ito po yung sa atin pa ay damages. Ngunit ang damages kasi binabayad yan na civil liabilities. Dito naman kasi international crime, kaya reparations po. So magkakaroon po yun ng hearing na separate at doon po didinggin kung magkano po ang magiging reparations ng isang na-convict po na accused. Ngunit ano pa yan, down the road pa yan. Kaya dito muna tayo sa pre-trial proceedings. Pre-trial Oo, proceedings. step by step pala. Oo, Hindi, asahan nila. Underscore ko lang yung sinabi ni Attorney Andres kanina na talagang meron pa ring security concern para doon sa mga pamilya ng victims or nung mga kaanak nga. Attorney Andres, parang wala si Attorney Andres nung nandiyan kami noon. Nandoon siya pero hindi kami nakita doon sa isang event na ipe-present yung at least dalawa doon sa mga kaanak ng mga biktima. Alam mo talaga, sobrang secretive. Talagang hindi namin pwedeng basta ambushin, Attorney Andres. Parang may protocol kami na dapat sundin bilang media na igagalang pati identity at saka kung ano yung mga pwede lang sabihin. Kasi nga, pwede silang matrace. At least nung estado na yun, nung stage na kinukuha namin yung kanilang pahayag. So hanggang ngayon, ganun pa rin yung sitwasyon, Attorney Andres, na meron pa rin talagang ganung mga threats para sa kanila. Oo, ganun pa rin ang ating presumption. Kasi yung context is important. Ano ba yung context ng war on drugs? Nangyari po siya sa mga low-income communities po at high-density communities po. Ibig sabihin, sa mga communities po ito, magkakakilala po sila. Oo, at dahil po nabansagan na nga, natokhang victim, ang mga kaanak po nila, meron nang pong stigma pati po sa kanila. Kaya alam niyo po na trigger po ulit yung stigma na yun nung start ng prosesong to. Kasi syempre merong iba talagang mga strong supporters ni Mr. Duterte na-ignite po yung stigma na yun laban po sa mga kaanak ng war on drugs. Kaya yun po yung konteksto, kaya talagang iba yung pag-iingat po para sa mga biktima. Para po dun sa mga pamilya na nawalan po ng mga mahal sa buhay dahil nga sa EJK na tinatawag po, is it too late for them to come forward po? Okay. In fact, dun po sa naging decision po ng pretrial chamber sa victim participation, mayroon pong isang paragraph doon kung saan sinasabi ng pretrial chamber na pwede mo pong mag-participate pa yung ibang mga biktima kung, ito ay malaking kung, matutuloy po sa pre-trial, sa trial proper po itong proceedings pong ito. Mayroon pa namang separate na process kung matuloy nga ito sa trial na pwede po mag-apply ang mga ibang biktima po para mag-participate. Victims. Pero parang may narinig ako, attorney, na naghihintay din na witness ng mga people in authority like yung mga police, yung mga naka-witness talaga dun sa operation. Meron na po ba tayong nakuhang impormasyon? May mga lumapit na ba? May mga nakausap na ba na willing mag-stand doon sa tungkol dito sa EJK?
Okay, yung context dyan, yan po yung panawagan ng Office of the Prosecutor for insider witnesses. Galing po sa hanay ng PNP as well as other Philippine law enforcement agencies. Now, as to whether or not ginamit po itong facility na to, yung online link na yan ng mga kapulisan o ibang operatives, hindi po talaga natin malalaman yan kasi mayroon ding confidentiality na duty Office of the Prosecutor. Kaya talagang malalaman na lang natin yan down the road kung ipepresenta na at kung mangyari po yung trial proper. I see. Okay. Attorney Andres, thank you for always answering our call. Salamat, attorney. Ay, maraming salamat po. Always my privilege at mabuhay po tayo.